Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin. Siyempre po, hindi pa rin nilang tinitigilan at ayaw na ayaw pa nilang dalhin sa korte ang problema ni Pastor Kibuloy, ni Pastor Apollo Kibuloy. Talagang pinipilit pa nilang imbestigahan sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado. Ito po, painggan po natin ng isang expert, ng isang magaling na abogado. Abogado po, hindi po ito mga nasa Senado. Ang isa pong abogado na si Attorney Panelo tungkol po sa delayment ng kaso, dinidelay ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Pakinggan po natin at komentuhan po natin mga katambay. Bakit pinupus po nila ng ilang beses na? Isa lang po ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, wala pong ebidensya. Well, alam po ninyo, hindi ka taka-taka na ang pastor of Holy City ay mga ba sa mga impormasyon na tinatanggap niya. And obviously, to my mind, ang tingin ko dyan kay Pastor Apollo, si Kibuloy ay collateral damage and a victim of persecution. Sa pagkatingnan nyo, ano ba ang kasalanan ni Pastor Apollo sa bansa at pati na sa administration? At sa ilan doon sa mga gustong sumira sa bansa. Wala naman siyang ginawa maliban sa labanan ang mga CPP-LDA at magbigay ng tulong, ng ayuda sa mga nangangailangan. Pero dahil nga siya po ay naging kaibigan ng matalik, malapit sa Pangulong Rodrigo Duterte, siya po ngayon ay tinutugis. Tandaan nito na ang target talaga nila ay ang siraan ang mag-asawang Duterte. At dahil dyan, makikita niyo ang mga galaw ng kalyato ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginagawa ang lahat ng sarang upang siya ay mapunok. Siya ay pinaiimbestiga sa Senado at sa Kongreso, House of Representatives. Sa Senado, kaya raw siya pinapaimbestiga dahil may mga nagre-reklamo na di umanong sex offenses, physical beating, na mga testigo. Alam po ninyo, ang Senado is not the entity, hindi po siya ang dapat pagdetermina kung may kasalanan o wala. Si Pastor Kibuloy, kaugnay sa mga accusation sa kanya. Kung hindi, ang human dapat gawin ng chairman ng Senado. Tulungan ang subuan ng abogado at magsampa ng kaso at kaya mo too much. Bakit yung pinipilit na pinatatawag? Kahit pupunta siya doon sa Senado, hindi rin malalaman kung siya may kasalanan o wala. Sapagkat hindi naman hukuman ang Senado. At pag sinabi mo naman na pinapatawag siya in aid of legislation, wala rin pong batayan. Sapagkat anong pagbabago ang gagawin mo? Yung mga krimen na inaakusa sa kanya, kompleto na yun. They are well-defined and jurisprudence yan. All you have to do is to file a case. Kaya na, yan po, tama po lahat yun eh. Mahaba pa po yung komento ni Atty. Sal Panelo. Ito po, magaling na abogado mga katambay. Tama po lahat ng sinabi ni Atty. Una-una, hindi nga saklaw ng Senado yung mag-imbestiga katulad ng mga kaso na ibinibintang doon sa pastor na si Kibuloy, di ba? Lalo yung mga krimen na karumal-dumal, di ba? Dahil rape, di ba? Tama ang sabi ni Sal Panelo, ni Atty., di ba? Dahil politika, di ba? Isa lang ang nakikita ni Atty. Panelo, pabagsakin ang buong Duterte, di ba? Yung Duterte. Kasi mismo sinabi ni Atty., yung mga kaalyado ng Pangulong Marcos, ano ang ginagawa? Di ba? Kaalyado ng Pangulong Marcos sa Senado, sa Kamara, di ba? Puro imbestiga ang ginagawa dahil sinasabi ni Atty., kaibigang matalik
ng dating Pangulong Duterte, ang Pastor Kibuloy. At alam naman po natin mga katambay, di ba? Nagagamit ng Pangulong Duterte, nakapagpapahayag siya ron bilang ngayon siya ay isang ordinary citizen at nagkukomento po siya ron. Meron po siyang programa sa istasyon ng Pastor Kibuloy, di po ba? Lalo na yung makikita niyang hindi maganda sa gobyerno, pati sa mga makakaliwang grupo. Di ba? Talagang ine-expose po ng Pangulong Duterte, tapos yung ibang channel o istasyon na sakop po ng SMNI, meron pong programa ron na binabanatan din po ang mga kaliwang grupo, di ba? Kaya po, sa tingin ni Atty. Sal Panelo, dahil very popular talaga ang mga Duterte dahil yung nagawa, di ba? Sinasabi nga ni Kamanong, ang nagawa ng Duterte ng 6 na taon, di ba? Nakikita, nalalasap natin, pwede nating amuyin, at syempre, higit sa lahat, napapakinabangan ng masang Pilipino, di ba? Kaya sila, bilang sila yung mga talagang sa kapangyarihan ni ayaw na mawala, pilit nila siyempre sisiraan at pababagsakin dahil meron na namang isang Duterte na malapit na, isang hakbang na lang, magiging presidente. Di ba? Kaya ano gagawin nila? Dahil ayaw na nilang umalis sa pagiging powerful. Di ba? Gusto nila, puro sila na lang. Nakalasap na sila na maging makapangyarihan sa ating bansa. Kaya ayaw na nilang bitawan. Di ba? Kaya ang ginagawa nila, sabi ni Sal Panelo, pagpapabagsak, siraan ng siraan ang Pangulong Duterte, ang anak na Duterte, at ang nagiging, damage, siyempre, si Apostol Kibuloy. Pero hindi naman natin sinasabi na malinis na tao ang pastor, di ba? Meron naman po siyang mga sinasabi na kahit papaano, di ba, na meron nag-aakusa sa kanya, wag muna natin siyang husgahan, di ba? Pero hindi naman natin sinasabi na malinis siya, di ba? Hintayin natin yung mga kaso kasi may mga kaso na po yan isinampa sa United States, mga katambay. Nagpapanksyon na po yung kanyang kaso ron. Nililitis na po na matagal na panahon na nga po, di po mga katambay? Ngayon, sa Pilipinas, kung talagang makasalanan at napakaraming kasalanan ni Pastor Kibuloy, bagsampa naman po kayo. Yun ang sinasabi ni Atty. Panelo yung tamang proseso sa hukuman, sa husgado nyo po dalhin. Hindi po sa Senado at hindi sa Kongreso, hindi sa Kamara. Di po ba? Yun po ang tama Pero kung pakikinggan natin ang media at ang Senado, ang tamang proseso po ng kasalanan ni Kibuloy, kailangan litisin sa Senado. Sa Senado. Doon dapat pag-usapan. Alam naman po natin ang Senado, di ba? Lalo marami po silang ambisyon. May mga ambisyon po kasi mga politiko yan di ba? Gusto nila makuha rin yung kapangyarihan, yung iba naman manatili, exposure, libre po kasi yan Ginagamit nila ang pera ng taong bayan para libre, ma-expose sila. Pag-usapan, yung matandaan ng tao na itong tao nito napagaling, puro hearing. Pero wala naman napakulong. Ni isa. Hearing lang ng hearing. Ganon din si Senator Rapi Tulfo. Puro hearing. Bintang. Kurap. Wala na. Yung PCSO lang, di ba? Yung sa loto. Wala na. Di ba? Nauubos lang ang pera ng bansa. Di ba? Hindi naman libre. Hearing, alam naman natin yon. Lahat gumagastos ng milyones yan. Milyon-milyon pag nag-hearing ka sa Kamara, sa Kongreso, sa Senado. Pera ng bayan ang nilulustay nila dyan. Walang katuturan. Ang bagsak din naman yan sa korte. Di ba? Yung sinasabi nilang part of gagawa sila ng batas sa Senado. Kaya nila iniimbita yung mga ganyan. Tulad ni Kibuloy. Paano ka nga naman bagawa pa ng batas? Kumpleto ng batas natin. Di ba? Umiiral. Di ba? Ano pa idadagdag mo? Ibig sabihin lang noon, isa lang. Part ng paninira at ambisyon. Di ba? Sisiraan mo yung malalakas para yung ambisyon mo naman ang umangat. Di ba? Ganun lang po yun, mga katambay. Yan lang po ang masasabi ni Kamanong sa sinabi ni Tinura ni Atty. Sal Panelo tungkol kay Apostol Kibuloy.
Gano'n po talaga ang buhay. 'Pag wala ka ng power at ikaw ay malakas pa at sikat, talagang babakbakan ka na may power. Ingat-ingat lang kayo. Gano'n po talaga, pero may awa ang Diyos. Alam naman ng Panginoon Diyos kung ano ang totoo sa atin lahat. Yun po, siya po ang magsasaysay nun sa atin. Kaya kung walang kasalanan si Kibuloy, eh, may tamang panahon para sa kanya. Kasi sa panahon ngayon, medyo hindi mo hawak ang administrasyon dahil tayo nasa lupa, delikado siya sa panahon ngayon. Baka naman sa susunod na Pangulo, hindi na siya delikado. Dahil nakita niyo naman po si Laila de Lima. Di ba? Noong panahon ni Duterte, ang dami niyang kaso. Nung naging Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr., lahat ng mga testigo, hindi natin malaman. Sabi nila na bayaran. Nag-atrasan lahat di ba? Kaya nga nakapagpiyansa. Ganun lang po yung Pastor Kay Buloy. Ngayon po, hindi po sumasang-ayon sa inyo ang administrasyon. Kaya hintayin nyo na lang po yung susunod na administrasyon. Baka maging kamukha rin kayo ni Dilima. Malibre rin lahat. Di ba? Ganun talaga ang politika. Minsan, libre-libre. Kahit may kasalanan ka, di ba? Basta mapera ka, mayaman ka, kilala ka. Nawawala na yung kasalanan, di ba? Natatabunan na. Yan ang batas misa ng tao, di ba? Batas ng tao. Yun lang po mga katambay, si Kamanong po. Nag-iiwan po, may pag-asa pa ating bansa. Meron pang isang Duterte. Hintay-hintay lang po. Siyempre, mahalin natin ating bansa. Ipaglaban natin. Taste-taste lang muna. Paalam. Bye-bye.